Sa paggunita ng Araw ng Manggagawa ngayong Mayo 1, muling binigyang diin ng isang labor leader ang mahabang laban kontra kontraktualisasyon. Isang isyong anila ay umiiral pa rin sa iba't ibang industriya hanggang ngayon. Sa panayam sa So to Speak, ibinalik ni Jose Eleuterio Pitpinlac ng Manggagawa sa Komunikasyon ng Pilipinas o MKP ang pinagmulan ng laban ng mga manggagawa sa PLDT. Ayon sa kanya, nagsimula ito noong dekada 90, kasabay ng mga pagbabago sa loob ng kumpanya na ipinatupad sa pangalan ng restructuring at modernization. 1994 akong na-elect. Ang PLDT management noon, siguro nasanay sila sa dating pamunuan, masaya sila sa dating pamunuan. Ayaw akong i-recognize. Dahil ayaw ko i-recognize, hindi kami makapag-CBA. Ang CBA sa mga manggagawa, dagdag na sahod at benepisyo, napakalaga niyan. Nung ma-recognize ako, sabay upo sa negosasyon. Ako ang pinakabatang presidente ng Union, 28 years old. Hindi lamang ito isang isolated na kaso. Ayon kay Pinlac, bahagi ito ng mas malawak na pagbabago sa ekonomiya noon kung saan pinaluwag ang mga patakaran sa negosyo at pinalakas ang flexible na trabaho sa ilalim ng global competition. Umabot ang usapin sa mga korte. Sa isang punto, inutusan ng mga ahensya ng gobyerno ang regularization ng mahigit 7,000 manggagawa. Patunay ng lawak ng kontraktual na set-up sa loob ng kumpanya. Sa huli, kinatigan ng Korte Suprema ang prinsipyo na ang mga trabahong direktang kaugnay sa operasyon tulad ng installation, repair at maintenance ay hindi dapat i-outsource sa contractors. Makalipas ang 6 na buwan ng pag-i-inspect, ayun, nakita nila yung mga ginagamit ng mga contractor, computer ng PLDT, gumagamit ng mga contractor, mga ladder ng PLDT, gamit ng PLDT. Illegal yun eh. So sa control, bagsak na naman. Bagsak na naman ng mga contractor. At idineklara nga ang 46 na contractor ni PLDT na mga labor-only contractor o illegitimate contractors. At ang mga empleyado nito, 10,000 lahat, ay dineklarang regular sa PLDT. Merong illegal na contractualization, pero ang dapat na ma-regular lang sa PLDT ay yung mga nagtatrabaho sa installation, repair, and cable maintenance, yung mga tinatawag na nagpa-function sa mga core functions sa PLDT. Giit ni Pinlac, dito lumalabas ang mas malalim na problema. Bagamat may mga desisyon na pabor sa manggagawa, nananatili ang contractualization dahil pinapayagan ito sa ilalim ng mga umiiral na batas bilang isang anyo ng flexible labor. Gamit ang mga instrumentong nasa batas na kagaya ng redundancy, by restructuring, ang mas tamang salitang ginagamit ng ay right sizing ng workforce. Oo, right sizing. Oo. Kasi masakit sa tenga yung downsizing eh, di ba? Kung 1,000 kayo, gagawin na lang kayo 10, masakit sa tenga. Pero maganda sa tenga yung right sizing kasi kaya nilang paliwanag na ito kasi yung tamang bilang. No? Ito yung tamang bilang, hindi lang kami basta-basta nagtatanggal ng trabaho. Kaugnay niyan, nananawagan ang Unyon sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad ng buo ang desisyon ng Korte Suprema. Higit pa rito, binigyang diin na kailangan ding iangkop ang mga patakaran sa nagbabagong anyo ng trabaho upang masiguro ang seguridad at dignidad ng mga manggagawa. Habang ipinagdiriwang ang Araw ng Manggagawa o Labor Day, paalala ng mga unyon, ang laban para sa seguridad sa trabaho ay hindi pa tapos. Para sa kabuuang diskusyon, panoorin ang full episode sa So to Speak podcast ngayong Miyerkules, May 6 sa CLTV 36 Digital Channel, YouTube at Spotify. Ako po si Sonia P. Soto, host ng So to Speak at nag-uulat para sa CLTV 36
News.